Malagim na bawang episode 1. Nawala sa Payne Barrens, isang teen trio's encounter with the Jersey Devil. Sa gitna ng Payne Barrens ng New Jersey, kung saan ang mga puno ay tumutubo ng makapal at gusot, at ang mga anino ay tila nag-uunat magpakailanman, matatagpuan ang isang alamat na kasing tanda ng lupain mismo. Ito ay isang kwentong ibinulong sa mga lokal at ipinasa sa mga henerasyon, isang kwento ng takot at pagkahumaling. Ito ay ang alamat ng Jersey Devil. Nagsisimula ang kwento sa unang bahagi ng ika-negatibo 18 siglo, isang panahon kung kailan ang Payne Barrens ay isang malawak, hindi kilalang ilang na puno ng misteryo at panganib. Sinasabing isang babae na nagngangalang Mother Leeds, nakatira sa liblib na nayon ng Leeds Point, ang natagpo ang buntis sa kanyang ika-13 anak. Dahil sa pagkabigo at pagod, sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Minumura ang hindi pa isinisilang na bata at nagnanais na maipanganak itong isang demonyo. Ayon sa kwento, sa isang mabagyong gabi, noong 1735, si Mother Leeds ay nanganak na napapaligiran ng kanyang pamilya at mga kapitbahay. Ngunit nang lumabas ang bata mula sa sinapupunan, naging malinaw na ito ay hindi ordinaryong kapanganakan. Umalingaw-ngaw sa magdamag ang pag-iyak ng sanggol, hindi natural na malakas at nakakatusok, habang ang maliit na katawan nito ay nabaluktot sa isang kakaibang hugis. Ito ay umusbong ng mga pakpak na gaya ng sa paniki, mga kuko na gaya ng sa kabayo, at sanga na buntot na humahampas sa galit. Takot na takot, ang pamilya at ang mga nanonood ay nagmamasid sa takot habang pinunit ng nilalang ang silid. Ang mga mata nito ay nagliliyab na may kakaibang liwanag. At pagkatapos, sa isang nakakabinging tili, pinalipad nito ang tsimenea at palabas sa mabagyong gabi, nawala sa kadiliman ng Payne Barrens. Mula sa araw na iyon, ipinanganak ang alamat ng Jersey Devil. Kumalat na parang apoy ang mga kwento tungkol sa paglibot nito sa gabi, na nagdulot ng takot sa puso ng lahat ng nakarinig sa kanila. Ang ilan ay nagsabing nakita nila ang nilalang gamit ang kanilang sariling mga mata, na inilarawan ito bilang isang napakapangit na nilalang na may kumikinang na pulang mga mata at parang balat na mga pakpak. Ang iba ay nagsalita tungkol sa nakakatakot na sigaw nito, na umalingaw-ngaw sa kagubatan tulad ng mga daing ng sinumpa. Sa paglipas ng mga taon, ang alamat ng Jersey Devil ay lumakas lamang, na naging malalim na nakatanim sa alamat ng Payne Barrens. Hindi mabilang na mga nakita at pagtatagpo ang iniulat, na ang bawat isa ay nagdaragdag sa misteryo at takot ng nilalang. Ngunit sa kabila ng takot na naging inspirasyon nito, may mga naakit sa misteryo ng Jersey Devil. Dumagsa ang mga adventurer at kilig seekers sa Payne Barrens para hanapin ang maalamat na nilalang, umaasang masulyapan ang karumal-dumal na diablo na nagmumulto sa kakahuyan. Kabilang sa kanila ang isang grupo ng mga teenager mula sa mga kalapit na bayan na pinagsama-sama ng kanilang ibinahaging pagkahumaling sa supernatural. Si Alex, isang matapang at adventurous na binata na may pagmamahal sa mga urban legend, ang pinuno ng grupo. Narinig na niya ang mga kwento ng Jersey Devil mula pa noong bata pa siya, at ngayon, bilang isang teenager, determinado siyang aklasin ang katotohanan sa likod ng alamat. Si Sarah, ang matalik na kaibigan ni Alex, mula pagkabata, ay mas maingat ngunit hindi gaanong naintriga sa misteryo ng Payne Barrens. Sa kanyang mabilis na talino at matalas na pag-iisip, palagi siyang handa na samahan si Alex sa kanyang mga pakikipagsapalaran, kahit na nangangahulugan ito na harapin ang kanilang pinakamalalim na takot. Si Emma, ang pinakabagong miyembro ng grupo, ay isang tahimik at nakalaan na batang babae na may pagkahumaling sa supernatural. Kamakailan lamang ay lumipat siya sa lugar at sabik na tuklasin ang mga misteryo ng kanyang bagong tahanan. Magkasama, ginugol ng tatlong magkaibigan ang kanilang mga araw ng tag-araw sa paglalakad sa makakapal na kakahuyan ng Payne Barrens na naghahanap ng mga palatandaan ng mailap na nilalang na nakatago sa loob. Pinag-isipan nila ang mga lumang libro at artikulo, pinagsama-sama ang mga pahiwatig at kwento sa kanilang paghahanap para sa katotohanan. Isang mainit na gabi ng tag-araw, habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot-tanaw at ang kakahuyan ay dumilim at tahimik, ang tatlo ay nagtipon sa paligid ng isang kumaluskos na apoy sa kalaliman ng Payne Barrens. Ang mga apoy ay nagbigay ng kumikislap na mga anino sa kanilang mga mukha, habang sila ay nagbabahagi ng mga kwento ng Jersey Devil at iba pang mga lokal na alamat. Alam mo ba na may mga taong naniniwala na ang Jersey Devil ay talagang sinumpang anak ni Mother Leeds? Sabi ni Alex na kumikinang ang mga mata sa excitement. Tumango si Sarah, nag-aalala ang ekspresyon niya.
I've heard that too. It's a creepy thought, di ba? To think that something like that could really exist. Nanginginig si Emma, mas hinigpitan niya ang suot niyang jacket. Sa tingin mo totoo ba? Sa tingin mo ba nandoon ang Jersey Devil, somewhere in these woods? Nagkibit balikat si Alex, at inihagis ang isa pang troso sa apoy. Sino ang nakakaalam? Ngunit hindi ba ito ay kamangha-mangha kung maaari nating malaman para sa ating sarili? Isipin na tayo ang magsisiwalat ng katotohanan sa likod ng alamat. Ang ideya ay naghang sa hangin, mapanukso at sumisindak sa pantay na sukat. Saglit na natahimik ang tatlong magkakaibigan, bawat isa'y nawala ng malay. Pagkatapos, sa magkasabay na tingin, gumawa sila ng tahimik na kasunduan. Pupunta sila sa kakahuyan bukas, sa paghahanap ng Jersey Devil. Habang ang apoy ay pumutok at pumutok, na nagliliwanag sa ibabaw ng clearing, gumawa sila ng mga plano para sa kanilang pakikipagsapalaran. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at isang pahiwatig ng kaba. Hindi nila alam, ang kanilang paghahanap para sa katotohanan ay magdadala sa kanila sa isang bangungot na lampas sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon, isang bangungot na hinding-hindi nila matatakasan. Kinaumagahan ay bumulaga ng malutong at maaliwalas. Ang kalangitan ay isang maningning na lilim ng asul sa itaas ng matatayog na puno ng pin barrens. Umugong ang pananabik sa hangin ng inipon ni na Alex, Sarah, at Emma ang kanilang mga gamit at naghanda para sa kanilang pakikipagsapalaran sa kakahuyan. Kailangan nating maging handa sa anumang bagay, deklara ni Alex, puno ng determinasyon ang boses. Ang pin barrens ay maaaring mapanganib, lalo na kung ang Jersey Devil ay nasa labas. Tumango si Sarah bilang pagsang-ayon, tinitingnan ang mga strap sa kanyang backpack. Dapat nating tiyakin na mayroon tayong sapat na pagkain at tubig, at marahil ilang mga pang-emerhensyang supply kung sakali. Kinakabahang sinulyapan ni Emma ang masukal na kagubatan na nakapalibot sa kanila, na may halong kaba at pangamba ang tibok ng kanyang puso. Sa tingin mo ba ay may mahahanap tayo doon? Ngumiti si Alex sa kanya, kumikinang ang mga mata sa pananabik. You never know until you try. Right. Tsaka kahit hindi natin mahanap si Jersey Devil, may adventure pa rin tayo. Dahil kargado ang kanilang mga pack at mataas ang kanilang espiritu, ang tatlong magkakaibigan ay nagtungo sa kakahuyan na sinusundan ang isang makitid na landas na dumaan sa masukal na halamanan. Habang naglalakad sila, tila nabuhay ang kagubatan sa kanilang paligid, ang kaluskos ng mga dahon at huni ng mga ibon na pumupuno sa hangin. Ang mga baras ng sikat ng araw ay nasala sa kanopi sa itaas, na tumatama sa sahig ng kagubatan na may mga tagpi ng gintong liwanag. Sa kabila ng kagandahan ng kanilang paligid, may undercurrent ng tensyon sa hangin, isang pakiramdam ng pagkabalisa na nananatili sa ilalim lamang ng ibabaw. Ang pin barrens ay kilala sa kanilang masungit na lupain at hindi mahulaan na panahon, at ang posibilidad na makaharap ang Jersey Devil ay nagdagdag lamang sa pakiramdam ng panganib. Ngunit nagpatuloy sina Alex, Sarah, at Emma. Ang kanilang pagkamausisa ay nagtutulak sa kanila patungo sa hindi alam. Lumipas ang mga oras, habang naglalakad sila ng mas malalim sa gitna ng pin barrens, ang trail na paikot-ikot sa mga makakapal na kinatatayuan ng mga puno at tinutubuan ng mga brush. Sa daan, huminto sila upang tingnan ang mga tanawin at tunog ng kagubatan na namamangha sa kagandahan ng kanilang paligid. Ang lugar na ito ay hindi kapanipaniwala. Huminga si Sarah, na lalaki ang mga mata sa pagtataka, habang nakatingin sa matataas na puno sa itaas. Ngumisi si Alex, isang pakiramdam ng kagalakan ang bumalot sa kanya, habang tinatanaw niya ang malawak na ilang sa paligid nila. Ito ay tulad ng pagtapak sa ibang mundo, hindi ba? Nakikita ko kung bakit naniniwala ang mga tao na tinatawag ng Jersey Devil ang lugar na ito na tahanan. Tumango si Emma, nananatili ang kanyang tingin sa isang tagpi ng makakapal na halaman. Sana lang handa tayo sa kung ano man ang matutuklasan natin dito. Habang nagpapatuloy sila sa landas, ang kagubatan ay lumalim at masiksik. Ang mga puno ay nakaabang sa itaas na parang tahimik na mga sentinel. Ang hangin ay makapal na may halimuyak ng pin at mamasa-masa na lupa, at isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang bumalot sa grupo na parang isang mabigat na kumot. Biglang natigilan si Alex, nanginginig ang kanyang sentido sa biglang pagkamulat. Nagtaas siya ng kamay, senyales na tumigil na ang iba. Ano ito? Bulong ni Sarah, halos hindi marinig ang boses niya sa kaluskos ng mga dahon. Napakunot ang noo ni Alex, iniska ng kanyang mga mata ang mga puno sa kanilang paligid. Akala ko may narinig ako, parang kaluskos sa mga palumpong. Napabuntong hininga si Emma habang nakikinig,
May halong takot at excitement ang tibok ng puso niya. Sa tingin mo, pwede bang? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang mahinang ungol ang umalingaw-ngaw sa kagubatan na nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Nagpalitan ng nerbiyos na sulyap ang tatlong magkakaibigan. Tumitibok ang kanilang mga puso habang sinusubukan nilang maunawaan ang tunog. It could be anything, sabi ni Alex, panay ang boses sa kabila ng pagtaas ng gulat sa kanyang dibdib. Maging kalmado lang tayo at magpatuloy sa paggalaw. Sa maingat na mga hakbang, nagpatuloy sila sa landas. Ang kanilang mga pandama ay nasa mataas na alerto para sa anumang palatandaan ng panganib. Ngunit sa pag-ikot nila sa isang liko sa daanan, bigla silang huminto, nanigas sa kanilang mga landas sa nakitang nasa harapan nila. Isang kalawakan ang nakalatag sa kanilang harapan, naliligo sa sinag ng araw at napuno ng huni ng mga ibon. Ngunit ito ay kung ano ang nakalatag sa gitna ng clearing na nakatawag ng kanilang pansin. Isang malaki, anino figure na yumuko sa isang bagay sa sahig ng kagubatan. Napabuntong hininga si Sarah, nanlaki ang mga mata sa takot nang makilala niya ang nilalang na nasa harapan nila. It's si Jersey Devil. Tamang-tama, doon, ilang yarda lang ang layo, nakatayo ang kasumpa-sumpa na nilalang mismo. Ang maitim at parang balat na mga pakpak nito ay nakabukaka, na nagbigay ng mahabang anino sa lupa. Ang mga mata nito ay kumikinang na may kakaibang liwanag, habang napunit ang isang bagay sa sahig ng kagubatan gamit ang matutulis nitong mga kuko. Kumakabog ang puso ni Alex sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang nilalang, tumatakbo ang kanyang isip sa magkahalong takot at pagkahumaling. Ito na, ang sandaling hinihintay nila, ang pagkakataong makita ang maalamat na Jersey Devil sa kanilang sariling mga mata. Ngunit kahit na siya ay nakamasid, isang pakiramdam ng pagkabalisa ay namuo sa kanya tulad ng isang madilim na ulap. May kung anong bagay sa nilalang na tila naliligaw, ang mga galaw nito ay nanginginig at hindi natural na para bang nasa mahigpit na pagkakahawak ito ng hindi nakikitang puwersa. We should go, bulong ni Emma, nanginginig ang boses sa takot. Hindi tayo dapat nandito. Nag-alinlangan si Alex, napunit sa pagitan ng kanyang pagnanais na manatili at ang kanyang instinct na tumakas. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, biglang natigilan si Jersey Devil, napaangat ang ulo nito na parang naramdaman ang presensya nila. Sa isang iglap, ang mga mata ng nilalang ay napatitig sa kanila. Ang titig nito ay tumagos sa mga anino na may matinding lamig na nagpalamig sa kanilang mga gulugod. Tumakbo. Sigaw ni Alex, puno ng urgency ang boses niya, habang hawak niya sa kamay sina Sarah at Emma at hinila sila palayo sa clearing. Magkasama silang tumakbo sa kakahuyan, ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib habang sila ay nagmamadaling maglagay ng pinakamaraming distansya hanggat maaari sa pagitan nila at ng nilalang. Sa likuran nila, naririnig nila ang tunog ng mabibigat na yabag at ang paghampas ng mga pakpak na lumalakas sa bawat sandaling lumilipas. We need to find somewhere to hide, napabuntong hininga si Sarah. Ang kanyang hininga ay naghahabol ng hininga. Tumango si Alex, tumatakbo ang kanyang isipan, habang iniskan niya ang kagubatan para sa anumang palatandaan ng masisilungan. At pagkatapos, sa unahan, nakita niya ito, isang maliit na kuweba na matatagpuan sa gilid ng isang mabatong outcropping. Ayan! Sigaw niya, halos hindi marinig ang boses niya sa tibok ng puso niya. Taglay ang panibagong determinasyon, tumakbo sila patungo sa yungib, umaalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa sahig ng kagubatan habang tumatakbo sila. Nang makarating sila sa bukana ng kuweba, lumubog sila sa loob, hingal na hingal nang bumagsak sila sa mabatong lupa. Ilang sandali, nakahiga sila doon sa katahimikan, ang tunog ng kanilang gasgas na paghinga ay pumupuno sa hangin. Pagkatapos, dahan-dahang umupo si Alex, tinitingnan ng kanyang mga mata ang kadiliman para sa anumang palatandaan ng pagtugis. Ngunit ang kagubatan ay tahimik, maliban sa banayad na kaluskos ng mga dahon at sa malayong huni ng mga ibon. We lost it, bulong ni Emma na may bahid ng hindi makapaniwalang boses. Tumango si Alex, nakaramdam siya ng ginhawa. Yeah, I think we did. Ngunit habang nagsasalita siya, may namumuong pagdududa sa kanyang isipan. Ang Jersey Devil ay nasa labas pa rin, nakatago sa mga anino ng Pin Barrens, naghihintay sa susunod na biktima nito. At habang magkadikit sila sa dilim ng kuweba, hindi napigilan ni Alex ang pakiramdam na malayong matapos ang kanilang pagtatagpo sa maalamat na nilalang. Sa loob ng dimli ilaw na kuweba, sina Alex, Sarah, at Emma ay nagsisiksikan,
ang kanilang mga puso ay patuloy pa rin sa pagtakbo mula sa kanilang pakikipagtagpo sa Jersey Devil. Ang alaala ng matalim na titig ng nilalang ay nananatili sa kanilang isipan, na nagbigay ng anino sa kanilang bagong tuklas na santuwaryo. "We can't stay here," bulong ni Sarah, puno ng urgency ang boses niya. "Maaaring mahanap tayo ng bagay na iyon anumang oras." Tumango si Alex, tumatakbo ang isip niya sa pag-iisip ng pagtakas. Ang kuweba ay nag-aalok ng pansamantalang kaligtasan, ngunit alam nila na hindi sila maaaring magtagal ng matagal. "We need to keep moving," sang-ayon niya, may bahid ng determinasyon ang boses. "Kailangan nating humanap ng paraan palabas ng kagubatan na ito." Kinakabahang sumulyap si Emma sa bukana ng kuweba, nanlalaki ang mga mata sa takot. "Pero saan tayo pupunta? Paano natin malalaman na ligtas ito?" Sandaling nag-alinlangan si Alex, naghahanap ng solusyon ang isip niya. Pagkatapos, isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. "Kailangan nating hanapin ang istasyon ng Ranger," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na may determinasyon. "Ito na ang pinakamagandang pagkakataon nating makakuha ng tulong." Nagliwanag ang mga mata ni Sarah sa pag-asa. "That's a good idea. Kung may makakatulong sa atin, it's the Rangers." Sa kanilang plano, inipon nila ang kanilang mga gamit at naghanda na umalis sa kaligtasan ng yungib. Ngunit sa paglabas nila sa kumukupas na liwanag ng gabi, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanila na parang makapal na ulap. Ang kakahuyan ay tila mas madilim na ngayon, ang mga anino ay mas malalim at mas malas. Bawat kaluskos ng mga dahon, bawat putol ng mga sanga, ay nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga tinik. Sa maingat na mga hakbang, lumabas sila sa kagubatan. Ang kanilang mga pandama ay nasa mataas na alerto para sa anumang palatandaan ng panganib. Ang hangin ay makapal na may halimuyak ng pino at mamasa-masa na lupa, at isang pakiramdam ng pag-iisip ay mabigat sa hangin. Habang tinatahak nila ang kagubatan, lumubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw na nagbigay ng mahabang anino sa kanilang landas. Tila nilalamon sila ng kadiliman ng buo, na ikinubli ang kanilang paligid at pinupuno sila ng lumalalang pangamba. Ngunit nagpatuloy sila, na hinimok ng pag-asang maabot ang kaligtasan bago pa huli ang lahat. Biglang isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan, isang mahinang ungol na nagpalamig sa kanilang mga gulugod. Natigilan sila, tumitibok ang kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib, habang pilit nilang pinakinggan ang anumang senyales ng paggalaw. Pagkatapos, mula sa kadiliman sa unahan, dumating ang tunog ng mabibigat na yabag na papalapit sa bawat sandali. "Darating na," bulong ni Sarah, puno ng takot ang boses. Gulong-gulo ang isip ni Alex habang sinusubukang gumawa ng plano. Sila ay nakulong, walang matatakbuhan at walang mapagtataguan. At pagkatapos, tulad ng kawalan ng pag-asa na nagbabanta sa kanya, nakita niya ito, isang makitid na landas na mas malalim na patungo sa kakahuyan. "Ayan!" Sigaw niya sabay turo sa trail. "Kailangan nating pumunta doon." Sa panibagong determinasyon, tumakbo sila patungo sa trail. Umaalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa sahig ng kagubatan habang tumatakbo sila. Sa likuran nila, naririnig nila ang tunog ng mabibigat na yabag at ang paghampas ng mga pakpak na lumalakas sa bawat sandaling lumilipas. "Kailangan na nating magmadali." Napabuntong hininga si Emma, bumuntong hininga ang kanyang hininga. Tumakbo sila ng mas mabilis, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa kanilang mga dibdib habang sila ay tumatakbo sa kadiliman. Ang tugaygayan ay tila habang buhay, paikot-ikot at paliko sa siksikan na halamanan. Ngunit nagpatuloy pa rin sila, hinihimok ng pag-asa na maabot ang kaligtasan. Biglang natisod si Alex, sumabit ang paa sa ugat na nakatago sa dilim. Nakahandusay siya sa lupa, ang kanyang mga kamay ay kumakamot sa magaspang na sahig ng kagubatan. "Alex!" Sigaw ni Sarah, napahinto siya sa tabi niya. Ngunit bago niya ito matulungang tumayo, isang madilim na anino ang bumungad sa kanila, pinawi ang mga bituin sa itaas. Tumingala sila upang makita ang matayog na figura ng Jersey Devil. Ang mga mata nito ay nagliliyab na may kakaibang liwanag habang bumababa ito sa kanila. Sa isang sigaw ng takot, sila ay nagsisigawan sa kanilang mga paa at tumakbo. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib habang sila ay tumatakbo sa kadiliman. Ngunit ang nilalang ay walang humpay, ang mga pakpak nito ay humahampas sa hangin habang hinahabol sila sa mga puno. "Hindi natin ito malalampasan," hingal ni Emma, puno ng kawalan ng pag-asa ang boses. Lumingalinga si Alex sa paligid, tumatakbo ang isip, habang naghahanap ng paraan para makatakas. At pagkatapos, nakita niya ito, isang makitid na siwang sa mga bato, sa unahan. "Ayan!"
Sigaw niya sabay turo sa siwang. Pwede tayong magtago dyan. Sa sobrang bilis, sumugod sila patungo sa siwang. Sumiksik sa makitid na siwang nang lumusog sa kanila ang Jersey Devil. Nagsisiksikan sila sa dilim, ang kanilang mga hininga ay naghahabol ng hininga habang naghihintay na dumaan ang nilalang. Sa labas, naririnig nila ang tunog ng mga pakpak ng Jersey Devil habang hinahanap sila nito. Umaalingaw-ngaw ang galit nitong mga iyak sa buong gabi. Ngunit sa loob ng siwang, ligtas sila, na hindi nakikita ng makapal na pader ng bato. Sa paglipas ng mga minuto, tumahimik ang mga tunog ng kagubatan, ang tanging tunog ng banayad na kaluskos ng mga dahon sa simoy ng hangin. Dapat tayong maghintay dito hanggang umaga, bulong ni Alex, halos hindi marinig ang boses sa tibok ng puso. Then, we'll make our way to the ranger station. Ang iba naman ay tumango bilang pagsang-ayon, ang kanilang mga puso ay tumatakbo pa rin mula sa kanilang makitid na pagtakas. At kaya, naghintay sila sa kadiliman, nakakapit sa isa't isa para sa ginhawa, habang nagdarasal sila para sa unang liwanag ng bukang liwayway. Pagsapit ng madaling araw sa Pin Barrens, lumabas sina Alex, Sarah, at Emma mula sa makitid na siwang kung saan sila sumilong noong gabi. Ang kanilang mga katawan ay naninigas at masakit mula sa masikip na quarters, ngunit sila ay nagpapasalamat na nakaligtas sa pakikipagtagpo sa Jersey Devil. Kailangan nating magpatuloy, sabi ni Alex, ang kanyang boses na may determinasyon. Kailangan nating hanapin ang ranger station na iyon. Tumango si Sarah bilang pagsang-ayon, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa masukal na kagubatan sa kanilang paligid. Agreed. Umalis na tayo sa kakahuyan na ito bago pa tayo mahanap muli ng bagay na iyon. Sa isang ibinahaging pakiramdam ng pangangailangan ng madaliang pagkilos, lumipad sila sa daan, namumungay ang kanilang mga mata para sa anumang senyales ng panganib. Ang hangin ay malamig at presko. Ang liwanag ng madaling araw ay naghahagis ng mahabang anino sa sahig ng kagubatan. Ngunit habang naglalakad sila, parang isang mabigat na saplot ang bumalot sa kanila. Ang kakahuyan ay tila nag-uunat magpakailanman, ang mga puno ay umaalingaw-ngaw sa itaas na parang mga tahimik na sentinel. Ilang oras na tayong naglalakad, sabi ni Emma na may bahid ng pagkadismaya sa boses. Sa tingin mo, gaano kalayo ito sa istasyon ng ranger? Sinulyapan ni Alex ang mapa na dala niya, nakakunot ang noo niya sa konsentrasyon. According to this, it should be just a few miles ahead. Malapit na tayo. Dahil sa lakas ng loob ng pag-iisip na maabot ang kaligtasan, nagpatuloy sila. Ang kanilang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa mga puno habang sila ay naglalakad. Ngunit sa paglipas ng mga oras, ang trail ay unti-unting lumalabo, hanggang sa ito ay tuluyang nawala, na iniwan silang napadpad sa gitna ng Pin Barrens. We're lost, bulong ni Sarah na puno ng takot ang boses. Nagmura si Alex sa ilalim ng kanyang hininga, tumatakbo ang kanyang isip, habang sinusubukan niyang mag-isip ng solusyon. Nasa malalim sila sa kakahuyan na walang tugaygayan na gagabay sa kanila, at ang Jersey Devil ay maaaring nakatago sa anumang sulok. We need to find our way back to the trail, sabi niya, may bahid ng urgency ang boses niya. Hindi tayo maaaring manatili dito sa bukas. Taglay ang determinasyon, pumunta sila sa mga punong kahoy, tinitingnan ng kanilang mga mata ang siksikan na undergrowth para sa anumang senyales ng trail. Ngunit habang naglalakad sila, tila nagsasara ang kagubatan sa kanilang paligid. Ang mga puno ay lalong lumalalim at lalong nagkakagulo sa bawat sandali. We're going in circles, sabi ni Emma, may bahid ng frustration ang boses. Tumango si Alex, nadudurog ang kanyang puso sa bawat hakbang nila. Naligaw sila, na walang ideya kung aling daan ang pupuntahan o kung paano mahahanap ang kanilang daan pabalik sa kaligtasan. Biglang isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan, isang mahinang ungol na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Natigilan sila, tumitibok ang kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib habang pilit nilang pinakinggan ang anumang senyales ng paggalaw. Pagkatapos, mula sa kadiliman sa unahan, dumating ang tunog ng mabibigat na yabag na papalapit sa bawat sandali. It's the Jersey Devil, bulong ni Sarah, puno ng takot ang boses. Sa magkasabay na sulyap, tumakbo sila. Ang kanilang mga yapak ay humahampas sa sahig ng kagubatan habang sila ay tumakas mula sa paparating na panganib. Ngunit gaano man kabilis ang pagtakbo nila, tila nanggagalaiti sa kanila ang nilalang. Ang mga ungol ito ay lumalakas at mas nananakot sa bawat sandali. We need to find somewhere to hide, hingal na sabi ni Alex, habol-habol ang kanyang hininga. Sa unahan pa lang, namataan nila ang isang kumpol ng mga malalaking bato na nakapalibot sa mga puno. Sa sobrang bilis,
tumakbo sila patungo sa mga bato, naghahanap ng kanlungan mula sa nilalang na humabol sa kanila. Nakayuko sila sa likod ng mga malalaking bato, tumitibok ang kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib habang hinihintay nilang dumaan ang Jersey Devil. Sa labas, naririnig nila ang tunog ng mabibigat na yabag at ang paghampas ng mga pakpak habang hinahanap sila ng nilalang, umaalingaw-ngaw sa kagubatan ang galit nitong sigaw. Nagsisiksikan sila sa kadiliman, ang kanilang mga hininga ay naghahabol ng hininga habang nagdarasal na mawala ang panganib. Ngunit habang tumatagal ang mga minuto, ang mga tunog ng kagubatan ay naging tahimik, ang tanging tunog ay ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa simoy ng hangin. "We should wait here until it's safe," bulong ni Alex, halos hindi marinig ang boses sa tibok ng puso niya. "Pagkatapos, susubukan nating hanapin ang daan pabalik sa trail." Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon, nanginginig ang katawan sa pagod at takot. At kaya, naghintay sila sa kadiliman, nakakapit sa isa't isa para sa ginhawa, habang nagdarasal sila para matapos na ang bangungot. Habang ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot-tanaw, naghahagis ng mahabang anino sa Pine Barrens, sina Alex, Sarah, at Emma ay nagsisiksikan sa likod ng mga malalaking bato. Ang kanilang mga puso ay mabigat sa takot. Ang hangin sa gabi ay makapal sa pag-igting, ang katahimikan ay binasag lamang ng malayong sigaw ng mga nilalang sa gabi. "We can't stay here forever," bulong ni Sarah. Halos hindi marinig ang boses niya sa kaluskos ng mga dahon sa simoy ng hangin. Tumango si Alex, tumatakbo ang isip niya sa pag-iisip ng pagtakas. Nawala sila sa puso ng Pine Barrens, na hinabol ng Jersey Devil at ng hindi nakikitang pwersa na tila nakikipagsabwatan laban sa kanila. "We need to find the way out of these woods," anya. Ang boses niya ay may bahid ng pagmamadali. "Hindi na natin hahayaang mahanap ulit tayo ng bagay na iyon." Kinakabahang sumulyap si Emma sa dilim sa kabila ng mga malalaking bato. Nanlalaki ang mga mata sa takot. "Pero paano? Napapalibutan na tayo." Nag-alinlangan si Alex, naghahanap ng solusyon ang kanyang isip. Sila ay nakulong, na walang paraan upang mag-navigate sa siksik na undergrowth na nakaunat sa harap nila. At pagkatapos, tulad ng kawalan ng pag-asa na nagbabanta sa kanya, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa abot-tanaw, isang mahinang kinang sa malayo na halos hindi nakikita sa mga puno. "Ano yan?" tanong ni Sarah na naningkit ang mga mata habang pilit na nakikita sa dilim. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex nang mapagtanto niya kung ano yon, ang mainit na liwanag ng apoy sa kampo na kumukutitap sa gabi. "Ito ay dapat na isang campsite," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaluwagan. "Kung makakarating tayo doon, baka makahanap tayo ng tulong." Taglay ang panibagong determinasyon, lumipad sila sa mga puno, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa malayong ningning habang sila ay nagtutulak sa mga halaman. Habang papalapit sila, ang ingay ng mga tinig ay lumipad sa kadiliman na humahalo sa kaluskos ng apoy. Binilisan nila ang kanilang lakad, dala ng pag-asang makarating sa kaligtasan. Ngunit sa paglabas nila sa maaliwalas, lumubog ang kanilang mga puso sa nakitang nasa harapan nila. Ang lugar ng camping ay disyerto, ang mga tolda ay punit-punit, ang mga labi ng isang pakikibaka ay nagkalat sa sahig ng kagubatan. Para bang nagsitakas ang mga nakatira sa sobrang takot, na naiwan lamang ang kaguluhan at pagkawasak. "Anong nangyari dito?" bulong ni Emma, nanginginig ang boses sa takot. Sinuri ng mga mata ni Alex ang pag-alis, naghahanap ng anumang palatandaan ng buhay. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang nakakatakot na katahimikan ng gabi, na nabasag lamang ng mahinang ningning ng namamatay na apoy. "Kailangan na nating umalis," sabi ni Sarah, may bahid ng pagmamadali ang boses. "Kung ano man ang nangyari dito, hindi ligtas." Sa isang pakiramdam ng pag-aalinlangan, tumalikod sila upang iwanan ang campsite. Umaalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa sahig ng kagubatan habang sila ay bumalik sa kadiliman. Ngunit habang naglalakad sila, isang biglaang paggalaw ang nahagip ng mata ni Alex, isang madilim na hugis na nakakubli sa mga anino, pinagmamasdan sila ng kumikinang na mga mata. Natigilan siya, kumakabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib nang mapagtanto niya kung ano iyon. Ang Jersey Devil na sinusundan sila buong gabi. "Kailangan nating tumakbo," sigaw niya, puno ng takot ang boses. Sa sobrang bilis, sumugod sila sa mga puno, ang kanilang mga yapak ay humahampas sa sahig ng kagubatan habang sila ay tumakas mula sa paparating na panganib. Ngunit ang nilalang ay walang humpay, ang mga pakpak nito ay humahampas sa hangin habang hinahabol sila sa kadiliman. "Hindi natin ito malalampasan," humihinga si Sarah, ang kanyang hininga ay nagmumula sa gasgas.
Lumingalinga si Alex sa paligid, tumatakbo ang isip habang naghahanap ng paraan para makatakas. At pagkatapos, sa unahan, nakita niya ito, isang makitid na bangin na nakatago sa gitna ng mga puno. Ayan! Sigaw niya sabay turo sa bangin, pwede tayong magtago dyan. Sa sobrang bilis, tumakbo sila patungo sa bangin, lumukso sa kailaliman nito nang lumusog sa kanila ang Jersey Devil. Nagsisiksikan sila sa dilim, ang mga puso ay kumakabog sa kanilang mga dibdib habang hinihintay nilang dumaan ang nilalang. Sa labas, naririnig nila ang tunog ng mga pakpak ng Jersey Devil habang hinahanap sila nito, umaalingaw-ngaw ang galit nitong mga iyak sa buong gabi. Ngunit sa loob ng bangin, ligtas sila, na hindi nakikita ng makapal na pader ng lupa. Sa paglipas ng mga minuto, tumahimik ang mga tunog ng kagubatan, ang tanging tunog ng banayad na kaluskos ng mga dahon sa simoy ng hangin. Dapat tayong maghintay dito hanggang umaga, bulong ni Alex, halos hindi marinig ang boses sa tibok ng puso niya. Pagkatapos, susubukan naming mahanap ang aming daan pabalik sa kaligtasan. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon, nanginginig ang katawan sa pagod at takot. At kaya, naghintay sila sa kadiliman, nakakapit sa isa't isa para sa ginhawa, habang nagdarasal sila para matapos na ang bangungot. Nang magbukang liwayway sa Pain Barrens, lumabas mula sa bangin sina Alex, Sarah, at Emma, naninigas at masakit ang kanilang mga katawan mula sa masikip na kwarto. Ngunit nagpapasalamat sila na nakaligtas sila sa isa pang gabi sa walang patawad na ilang. Kailangan nating magpatuloy, sabi ni Alex, ang kanyang boses na may determinasyon. Hindi na tayo pwedeng manatili sa labas. Tumango si Sarah bilang pagsang-ayon, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa masukal na kagubatan sa kanilang paligid. Agreed. Umalis na tayo sa kakahuyan na ito bago pa tayo mahanap muli ng bagay na iyon. Sa isang ibinahaging pakiramdam ng pagkaapurahan, lumipad sila sa mga puno, ang kanilang mga mata ay nagbabalat para sa anumang senyales ng panganib. Ang hangin ay malamig at presko, ang liwanag ng madaling araw ay naghahagis ng mahabang anino sa sahig ng kagubatan. Ngunit habang naglalakad sila, parang isang mabigat na saplot ang bumalot sa kanila. Ang kakahuyan ay tila nag-uunat magpakailanman, ang mga puno ay umaalingaw-ngaw sa itaas na parang mga tahimik na sentinel. Ilang oras na tayong naglalakad, sabi ni Emma na may bahid ng pagkadismaya sa boses. Sa tingin mo, gaano kalayo ito sa istasyon ng ranger? Sinulyapan ni Alex ang mapa na dala niya, nakakunot ang noo niya sa konsentrasyon. According to this, it should be just a few miles ahead. Malapit na tayo. Dahil sa lakas ng loob ng pag-iisip na maabot ang kaligtasan, nagpatuloy sila. Ang kanilang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa mga puno habang sila ay naglalakad. Ngunit sa paglipas ng mga oras, ang trail ay unti-unting lumalabo, hanggang sa ito ay tuluyang nawala, na iniwan silang napadpad sa gitna ng Pain Barrens. Naligaw tayo, bulong ni Sarah, puno ng takot ang boses. Nagmura si Alex sa ilalim ng kanyang hininga, tumatakbo ang kanyang isip, habang sinusubukan niyang mag-isip ng solusyon. Nasa malalim sila sa kakahuyan na walang tugaygayan na gagabay sa kanila, at ang Jersey Devil ay maaaring nakatago sa anumang sulok. We need to find our way back to the trail, Anya. Ang boses niya ay may bahid ng pagmamadali. Hindi tayo maaaring manatili dito sa bukas. Taglay ang determinasyon, pumunta sila sa mga punong kahoy, tinitingnan ng kanilang mga mata ang makakapal na halaman para sa anumang palatandaan ng daanan. Ngunit habang naglalakad sila, tila nagsasara ang kagubatan sa kanilang paligid. Ang mga puno ay lalong lumalalim at lalong nagkakagulo sa bawat sandali. We're going in circles, sabi ni Emma, may bahid ng frustration ang boses. Tumango si Alex, nadudurog ang kanyang puso sa bawat hakbang nila. Naligaw sila, na walang ideya kung aling daan ang pupuntahan o kung paano mahahanap ang kanilang daan pabalik sa kaligtasan. Biglang isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan, isang mahinang ungol na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Natigilan sila, tumitibok ang kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib habang pilit nilang pinakinggan ang anumang senyales ng paggalaw. Pagkatapos, mula sa kadiliman sa unahan, dumating ang tunog ng mabibigat na yabag na papalapit sa bawat sandali. It's the Jersey Devil, bulong ni Sarah, puno ng takot ang boses. Sa magkasabay na sulyap, tumakbo sila. Ang kanilang mga yapak ay humahampas sa sahig ng kagubatan habang sila ay tumakas mula sa paparating na panganib. Ngunit gaano man kabilis ang pagtakbo nila, tila nanggagalaiti sa kanila ang nilalang. Ang mga ungol nito ay lumalakas at mas nananakot sa bawat sandali. We need to find somewhere to hide,
Hingal na sabi ni Alex, habol-habol ang kanyang hininga. Sa unahan pa lang, namataan nila ang isang kumpol ng mga malalaking bato na nakapalibot sa mga puno. Sa sobrang bilis, tumakbo sila patungo sa mga bato, naghahanap ng kanlungan mula sa nilalang na humabol sa kanila. Nakayuko sila sa likod ng mga malalaking bato, tumitibok ang kanilang mga puso sa kanilang mga dibdib habang hinihintay nilang dumaan ang Jersey Devil. Sa labas, naririnig nila ang tunog ng mabibigat na yabag at ang paghampas ng mga pakpak habang hinahanap sila ng nilalang. Umaalingaw-ngaw ang galit nitong sigaw sa kagubatan. Nagsisiksikan sila sa kadiliman, ang kanilang mga hininga ay naghahabol ng hininga habang nagdarasal na mawala ang panganib. Ngunit habang tumatagal ang mga minuto, ang mga tunog ng kagubatan ay naging tahimik. Ang tanging tunog ay ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa simoy ng hangin. "We should wait here until it's safe," bulong ni Alex. Halos hindi marinig ang boses sa tibok ng puso niya. Pagkatapos, susubukan nating hanapin ang daan pabalik sa trail. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon, nanginginig ang katawan sa pagod at takot. At kaya, naghintay sila sa kadiliman, nakakapit sa isa't isa para sa ginhawa, habang nagdarasal sila para matapos na ang bangungot. Lumipas ang mga oras habang sila ay nagsisiksikan sa likod ng mga malalaking bato. Ang araw ay umaakyat sa itaas sa kalangitan habang ang araw ay lumulubog. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-asa, ang panganib ay hindi nagpakita ng senyales ng pagpasa. "We can't stay here forever," sabi ni Sarah na may bahid ng frustration sa boses. "Kailangan nating humanap ng paraan palabas ng kagubatan na ito." Tumango si Alex, tumatakbo ang isip niya sa pag-iisip ng pagtakas. Sila ay nakulong, na walang paraan upang mag-navigate sa siksik na undergrowth na nakaunat sa harap nila. At pagkatapos, tulad ng kawalan ng pag-asa na nagbabanta sa kanya, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa abot tanaw, ang malayong tunog ng mga boses na umaalingaw-ngaw sa kagubatan. "Naririnig mo ba yon?" Tanong ni Emma na nanlaki ang mga mata sa pag-asa. Pilit na pinakinggan ni Alex ang kabog ng dibdib niya. "Parang tao, hindi tayo nag-iisa dito sa labas." Taglay ang panibagong pakiramdam ng determinasyon, lumipad sila sa mga puno, na sinusundan ang tunog ng mga tinig habang sila ay nagtutulak sa ilalim ng halaman. Habang papalapit sila, lumalakas ang mga boses, hanggang sa makita nila ang isang pagliliyab sa unahan, na puno ng mataong aktibidad ng isang search party. "Nakaligtas tayo," bulalas ni Sarah, puno ng relief ang boses niya. Ngunit sa paglabas nila sa clearing, ang kanilang kaginhawahan ay naging sindak sa tanawing nasa harapan nila. Ang search party ay binubuo ng mga lokal mula sa kalapit na bayan, armado ng mga rifle at shotgun. Ngunit hindi sila naghahanap ng mga nawawalang hiker, sila ay ganap na naghahanap ng ibang bagay. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Alex, puno ng galit ang boses. Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa karamihan, isang boses na lubos nilang nakilala. Well, anong meron tayo dito?" Lumingon sila upang makita ang sheriff ng bayan, isang masasamang ngiti na naglalaro sa mga sulok ng kanyang mga labi. "Mukhang nahuli natin ang ating sarili ng ilang mga trespassers," sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malisya. Nadurog ang puso ni Alex nang mapagtanto niya ang katotohanan, dumiretso sila sa isang bitag. "Hindi namin sinasadyang manghimasok," anya, may bahid ng desperasyon ang boses. "Naligaw lang kami sa kakahuyan." Ngunit ang sheriff ay tumawa lang, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng pag-alis na parang katok ng isang baliw. "Nawala, yan ang sinasabi nilang lahat. Pero alam naman natin ang totoo, di ba, boys?" Tumango ang iba pang miyembro ng search party bilang pagsang-ayon, puno ng puot ang kanilang mga mata, habang nakatitig kay Alex, Sarah at Emma. "They with the Jersey Devil," ungo ng isa, tumutulo ang kamandag ng boses. Uminit ang dugo ni Alex sa paratang. Sila ay natisod sa gitna ng isang grupo ng mga lokal na naniniwala sa alamat ng Jersey Devil. At ngayon sila ay inakusahan ng pagsasama sa mismong nilalang na sinubukan nilang takasan. "We're not with the Jersey Devil," tuto ni Sarah, nanginginig ang boses sa takot. "Sinusubukan lang naming hanapin ang aming daan palabas ng kagubatan." Pero tumawa lang ulit ang sheriff, kumikislap ang mga mata sa saya. "Save your breath, girl. You're not fooling anyone. We know what you're up to, at hindi ka namin hahayaang makagambala sa mga plano namin." Sa isang pakiramdam ng paglubog sa kanyang tiyan, natanto ni Alex na sila ay nasa malubhang problema.
Ang mga lokal ay kumbinsido na sila ay nasa liga sa Jersey Devil, at wala silang paraan upang patunayan kung hindi man. We need to get out of here, bulong niya kina Sarah at Emma. Halos hindi marinig ang boses niya sa mga bulungan ng mga tao. Ngunit bago pa sila makakilos, humakbang pasulong ang sheriff. Isang masamang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Kunin mo na sila, utos niya, malamig at nananakot ang boses. Sa isang iglap, napalibutan sila ng mga miyembro ng search party. Ang kanilang mga rifle at shotgun ay sinanay sa kanila nang may nakamamatay na katumpakan. Sa isang lumulubog na damdamin sa kanyang puso, napagtanto ni Alex na wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Sila ay higit sa bilang at walang baril, at walang paraan na sila ay lumaban sa kanilang paraan mula dito. Nag-aatubili, itinaas nila ang kanilang mga kamay bilang pagsuko. Ang kanilang mga puso ay mabigat sa pagkatalo habang sila ay inakay palayo sa kadiliman ng kagubatan. Habang nawala sila sa mga puno, umalingaw-ngaw ang malayong sigaw ng Jersey Devil sa buong gabi, isang nakakagigil na paalala ng mga panganib na nakatago sa kailaliman ng Pin Barrens. At nang sila ay binihag ng mismong mga taong inaasahan nilang magliligtas sa kanila, hindi nila maiwasang magtaka kung makakalabas pa ba sila ng buhay sa kakahuyan. Mabigat ang hangin sa amoy ng pin at takot habang sina Alex, Sarah, at Emma ay nagmartsa sa madilim na kakahuyan ng grupo ng mga lokal. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakagapo sa kanilang likuran at sila ay napapaligiran sa lahat ng panig ng mga armadong lalaki. Ang kanilang mga mukha ay nakabaon sa mabangis na determinasyon. Ang isipan ni Alex ay tumatakbo sa mga pag-iisip ng pagtakas, ngunit alam niyang mas marami sila at walang armas. Sila ay natisod sa isang bitag at ngayon sila ay nasa awa ng mismong mga taong inaasahan nilang tutulong sa kanila. Habang tinatahak nila ang mga halamanan, ang kadiliman ay tila bumalot sa kanilang paligid. Ang mga puno ay umaalingaw-ngaw sa itaas na parang mga tahimik na sentinel. Bawat kaluskos ng mga dahon, bawat putol ng mga sanga, ay nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga tinik. We have to find way out of this, bulong ni Sarah. Halos hindi marinig ang boses sa ingay ng kanilang mga yabag. Tumango si Alex, nag-igting ang kanyang panga sa determinasyon. We will. We just have to bide our time and wait for the right moment. Ngunit habang naglalakad sila, parang isang mabigat na bigat ang bumalot sa kanila. Sila ay inakay ng mas malalim sa puso ng Pin Barrens, malayo sa anumang pag-asa ng pagliligtas. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras, lumabas sila sa isang maliit na clearing sa kakahuyan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang sinaunang puno ng oak. Ang mga butil-butil na mga sanga nito ay umaabot hanggang sa langit na parang mga daliring baluktot. Sa harap ng puno, isang grupo ng mga taga roon ang nagtipon-tipon. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa mga anino na ibinubuhos ng kumikislap na apoy ng apoy sa kampo. Makapal ang hangin sa tensyon habang pinagmamasdan nila sina Alex, Sarah, at Emma na papalapit. Well, anong meron tayo dito? Isang boses ang tumawag mula sa dilim. Lumingon sila upang makita ang sheriff ng bayan, isang nakakatakot na ngiti na naglalaro sa mga sulok ng kanyang mga labi. Mukhang dumating na sa wakas ang mga munting trespassers natin, anya, kumikinang sa mali siya ang mga mata. Nadurog ang puso ni Alex nang mapagtanto niya ang bigat ng sitwasyon nila. Natisod sila sa gitna ng isang grupo ng mga lokal na naniniwala sa alamat ng Jersey Devil, at ngayon ay inakusahan sila ng pagsasama sa mismong nilalang na sinubukan nilang takasan. Hindi namin sinasadyang manghimasok, anya, may bahid ng desperasyon ang boses. Naligaw lang kami sa kakahuyan. Ngunit ang sheriff ay tumawa lang, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng pag-alis na parang katok ng isang baliw. Save your breath, boy. We know the truth. You're here to help the Jersey Devil, just like the rest of them. Uminit ang dugo ni Alex sa paratang. Inakusahan sila ng pagtulong sa mismong nilalang na sinubukan nilang takasan. We're not here to help the Jersey Devil, tutol ni Emma, nanginginig ang boses sa takot. Gusto lang naming umuwi. Ngunit umiling lang ang sheriff, naningkit ang mga mata sa hinala. It's too late for that now. You've already crossed the line, and now you have to face the consequences. Sa isang pakiramdam ng paglubog sa kanyang tiyan, natanto ni Alex na sila ay nasa malubhang problema. Ang mga lokal ay kumbinsido na sila ay nasa liga sa Jersey Devil, at wala silang paraan upang patunayan kung hindi man. Anong gagawin mo sa amin? Tanong ni Sarah, ang boses niya ay halos pabulong. Lumawak ang ngiti ng sheriff na nagpalamig sa kanilang mga gulugod. Ibibigay ka namin sa Jersey Devil, anya, malamig at nananakot ang boses.
Bumili sa takot ang puso ni Alex nang mapagtanto niya ang ibig sabihin ng sheriff. Ihahandog sila sa mismong nilalang na pilit nilang tinatakasan. "We have to get out of here," bulong niya kina Sarah at Emma. Halos hindi marinig ang boses niya sa mga bulungan ng mga tao. Ngunit bago pa sila makakilos, sininyasan ng sheriff ang mga lalaking nakatayo sa tabi niya. "Dalhin mo sila sa altar," utos niya, puno ng mali siya ang boses. Dahil sa takot, dinala sina Alex, Sarah, at Emma patungo sa sinaunang puno ng oak sa gitna ng clearing. Habang papalapit sila, nakita nila na ang puno ay napapaligiran ng mga kakaibang simbolo na nakaukit sa lupa. Ang kahulugan nito ay nawala sa mga edad. Sa paanan ng puno, isang magaspang na altar ang itinayo, nagawa sa magaspang na pinutol na mga troso at mga sanga. Sa ibabaw ng altar ay nakalatag ang isang koleksyon ng mga kakaibang bagay, mga balahibo, buto, at mga piraso ng balahibo, na nakaayos sa isang nakakatakot na display. "We have to do something," bulong ni Sarah, puno ng desperasyon ang boses niya. Ngunit bago pa man sila makabuo ng plano, napilitan silang lumuhod sa harap ng altar, mahigpit pa ring nakagapos ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran. Ang sheriff ay humakbang pasulong, isang masamang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang itinaas niya ang isang seremonyal na punyal sa itaas ng kanyang ulo. "Sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng mga tao ng bayang ito, sa pamamagitan nito ay iniaalay ko ang mga sakripisyong ito sa Jersey Devil," deklara niya, na umaalingaw ang kanyang boses sa pamamagitan ng clearing. Kumakabog ang puso ni Alex sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang papalapit na sheriff, ang kislap ng talim ng punyal na nagniningning sa liwanag ng apoy. Ngunit bago pa man mag-atake ang sheriff, isang biglaang kaguluhan ang sumabog mula sa gilid ng clearing. "Ano yan?" sigaw ng isa sa mga taga roon, may bahid ng takot ang boses. Lumingon sila upang makita ang isang madilim na hugis na gumagalaw sa mga puno. Ang mga mata nito ay kumikinang na may kakaibang liwanag. Ito ang Jersey Devil. May sumigaw na puno ng gulat ang hangin. Sa isang sigaw ng sindak, ang mga taga roon ay naghiwa-hiwalay, ang kanilang takot ay nanaig sa kanilang pakiramdam ng tungkulin. Sinamantala nina Alex, Sarah, at Emma ang pagkakataon, tumalon si Alex, Sarah, at Emma sa kanilang mga paa at tumakbo. Ang kanilang mga nakagapos na mga kamay ay nagpapabagal sa kanila, habang tumatakbo sila sa mga puno. Sa likuran nila, naririnig nila ang tunog ng mga pakpak ng Jersey Devil habang lumilipad ito pababa sa clearing. Ang galit nitong iyak na umaalingaw-ngaw sa buong gabi. Ngunit hindi sila tumigil, hindi lumingon. Tumakbo sila na para bang buhay nila ang nakasalalay dito. Kumakabog sa dibdib ang kanilang mga puso habang tumatakas sa paparating na panganib. Sa wakas, pagkatapos ng kung ano ang nadama tulad ng isang walang hanggan, sila ay sumabog sa mga puno at sa relatibong kaligtasan ng bukas na kakahuyan. "Kailangan nating ipagpatuloy," hingal ni Alex, ang kanyang hininga ay lumalabas sa gasgas. "Hindi tayo maaaring tumigil hanggat hindi tayo nakakalabas sa kagubatan na ito." Sa sabay-sabay na pagtango, nagpatuloy sila sa kadiliman sa kanilang isipan, puno ng mga pag-iisip ng pagtakas at kaligtasan. Lumipas ang mga oras habang sila ay natitisod sa mga halamanan, ang kadiliman ng Pin Barrens na lumalawak sa kanilang harapan na parang walang katapusang bangungot. Ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Alam nila na hanggat mayroon sila sa isa't isa, may pagkakataon silang makalabas ng buhay. Sa wakas, nang magbukang liwayway na, lumabas sila mula sa mga puno at patungo sa isang makipot na kalsada. "We made it," bulong ni Sarah, puno ng relief ang boses niya. May luha ng pasasalamat sa kanilang mga mata, bumagsak sila sa lupa, nanginginig ang kanilang mga katawan sa pagod at ginhawa. Ngunit kahit na naghahabol sila ng hininga, alam nilang malayo pa ang kanilang pagsubok. Nasa puso pa rin sila ng Pin Barrens na walang ideya kung paano mahahanap ang kanilang daan pabalik sa kaligtasan. "We have to keep moving," sabi ni Alex, may bahid ng determinasyon ang boses. "Hindi tayo maaaring manatili dito sa bukas." Sa sabay-sabay na pagtango, pinilit nilang tumayo at humakbang sa daan. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-asa sa unang pagkakataon na parang walang hanggan. Habang naglalakad sila, alam nilang hinding-hindi nila makakalimutan ang mga kakilakilabot na nasaksihan nila sa Pin Barrens. Ngunit alam din nila na nakaligtas sila, laban sa lahat, at gagawin nila ang lahat para makauwi ito ng buhay. Ang makitid na daan na dumi ay nakaunat sa kanilang harapan, paikot-ikot sa siksik na kagubatan ng Pin Barrens. Tahimik na sumabay sina Alex, Sarah, at Emma, ang isipan nila ay nalilito pa rin sa kakilakilabot sa gabi.
Habang sinasala ng unang liwanag ng bukang liwayway ang mga puno, napag-isipan nila ang kanilang sarili sa lahat ng nangyari. Malapit na silang nakatakas sa mga kamay ng Jersey Devil at ng mga mapanganib na lokal, ngunit nawala pa rin sila sa malawak na ilang, malayo sa anumang palatandaan ng sibilisasyon. "We need to figure out where we are," sabi ni Alex, pambasag ng katahimikan. "Hindi tayo pwedeng gumala ng walang patutunguhan." Tumango si Sarah bilang pagsang-ayon, iniska ng kanyang mga mata ang paligid na kakahuyan. "Pero paano? Wala kaming mapa at wala kaming ideya kung nasaan kami." Bumaba ang tingin ni Emma sa sumisikat na araw. Ang mainit nitong liwanag ay nagdulot ng gintong liwanag sa ibabaw ng mga puno. "Siguro magagamit natin ang araw para hanapin ang ating daan. Kung patuloy tayong tutungo sa silangan, sa kalaunan ay makakatagpo tayo ng kalsada o trail." Isinaalang-alang ni Alex ang kanyang mungkahi. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga pag-iisip ng pagtakas. "It's worth it, Tirawa. Ituloy natin ang paggalaw." Taglay ang panibagong determinasyon. Humayo sila sa daan. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa abot tanaw habang sinusundan nila ang landas ng pagsikat ng araw. Ang hangin ay malamig at presko. Ang liwanag ng madaling araw ay naghahagis ng mahabang anino sa sahig ng kagubatan. Habang naglalakad sila, mas lalo silang umaasa. Ang kalsada ay tila habang buhay. Ngunit alam nila na hanggat sila ay patuloy na gumagalaw, sila ay may pagkakataon na mahanap ang kanilang daan pabalik sa kaligtasan. Ngunit sa paglipas ng mga oras, ang kanilang pag-asa ay nagsimulang humina. Ang kalsada ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtatapos, at ang masukal na kagubatan ay tila walang katapusang kahabaan sa magkabilang panig. "Ilang oras na tayong naglalakad," sabi ni Sarah na may bahid ng frustration sa boses. "Sa tingin mo, gaano kalayo ito?" Napasulyap si Alex sa araw. Ang posisyon nito sa langit ay nagtataksil sa paglipas ng panahon. "Tanghali na. Ilang oras na kaming naglalakad, pero wala pa kaming nakikitang senyales ng kabihasnan." Napakunot ang noo ni Emma sa pag-aalala. Paano kung maling direksyon ang pupuntahan natin? Paano kung mas malalim lang ang lalakarin natin sa kakahuyan? Nadurog ang puso ni Alex sa naisip, ngunit alam niyang hindi nila kayang mawalan ng pag-asa. "We have to continue going. We'll find our way out of here, one way or another." Sa sabay-sabay na pagtango, nagpatuloy sila, umaalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa mga puno habang naglalakad. Ngunit habang lumalalim ang hapon, nagsimulang abutin sila ng kanilang pagod. Bumigat ang kanilang mga paa at bumagal ang kanilang takbo hanggang sa gumapang. "Kailangan na nating magpahinga," napabuntong hininga si Sarah, napaluhod sa lupa sa pagod. Sumama sa kanya sina Alex at Emma, nanginginig ang kanilang mga katawan sa pagod. Bumagsak sila sa sahig ng kagubatan, ang kanilang mga hininga ay naghahabol ng hininga habang sinusubukan nilang habulin ang kanilang hininga. "Hindi tayo pwedeng magtagal dito," sabi ni Alex na may bahid ng pagkamadalian ang boses. "Kailangan nating magpatuloy sa paggalaw." Ngunit sa kanyang pagsasalita, isang biglaang ingay ang bumasag sa katahimikan ng kagubatan. Ang malayong ugong ng isang makina na lumalakas sa bawat sandali na lumilipas. Nagpalitan sila ng may pag-asa na sulyap. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa kanilang mga dibdib habang nakikinig sa tunog. Ito ay isang kotse. Bulalas ni Sarah. Puno ng relief ang boses niya. "Nakaligtas tayo." Sa panibagong lakas, pinilit nilang tumayo at tumakbo patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ang kanilang mga puso ay lumulutang sa pag-asa. At pagkatapos, sa unahan pa lang, nakita nila ito, isang makipot na daan na dumi, paikot-ikot sa mga puno. At papunta sa kanila, isang beat-up na pickup truck. Ang mga headlight nito ay tumatago sa kadiliman na parang mga beacon ng pag-asa. "Nakaligtas tayo." Umiiyak si Emma, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Huminto ang truck sa harap nila, at ang driver ay sumandal sa labas ng bintana. Ang mukha nito ay may pag-aalala. "Anong ginagawa niyo mga bata dito?" Tanong niya na may bahid ng pag-aalala sa boses. Ang puso ni Alex ay tumibok ng pasasalamat habang ipinaliwanag niya ang kanilang pagsubok. Ang paglalakbay sa camping, ang pakikipagtagpo sa Jersey Devil, at ang kanilang desperadong paglipad sa kakahuyan. Matamang nakinig ang driver, ang ekspresyon ng mukha niya ay lalong hindi makapaniwala sa bawat sandaling lumilipas. "Maswerte kayong mga bata na nabuhay," sabi niya, umiling-iling sa hindi makapaniwala. Ang Pin Barrens ay hindi lugar para sa mga baguhan. Inalok niya sila na sumakay pabalik sa bayan, at buong pasasalamat nilang tinanggap na itinambak sa likod ng truck habang dumadagundong ito sa kalsada. Habang nagmamaneho sila,
Hindi maiwasan ni Alex ang pakiramdam na gumagaan ang pakiramdam niya. Nakaligtas sila sa mga kakilakilabot ng Pin Barrens at ngayon ay pabalik na sila sa kaligtasan. Ngunit kahit na hinayaan niya ang kanyang sarili na magpahinga, isang mapang-akit na pag-iisip ang nagtagal sa likod ng kanyang isip. Ano ang nangyari sa mga lokal na sinubukang isakripisyo sila sa Jersey Deville? At ano ang nagtulak sa kanila sa gayong kabaliwan noong una? Habang papunta sila sa bayan, naputol ang pag-iisip ni Alex ng boses ng driver. "You kids should go see the sheriff, Anya." Seryoso ang tono. Gusto niyang marinig ang tungkol sa nangyari sa labas. Tumango si Alex bilang pagsang-ayon, puno pa rin ng mga katanungan ang kanyang isip. Kailangan nila ng mga sagot at ang sheriff ang pinakamagandang lugar para magsimula. Nagpasalamat sila sa driver para sa kanyang tulong at umalis patungo sa opisina ng sheriff. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Pagdating nila ay sinalubong sila ng sheriff na may halong ginhawa at pag-aalala. Mataman siyang nakikinig habang kinukwento nila ang kanilang malagim na pagsubok. Ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging seryoso sa bawat sandali na lumilipas. "So, sinasabi mo na sinubukan ka ng mga lokal na isakripisyo sa Jersey Deville?" Tanong niya na may bahid ng hindi makapaniwalang boses. Tumango si Alex, nag-igting ang kanyang panga. Magpapasya. "Oh." Naniwala silang kaliga kami ng nilalang pero hindi. "Sinusubukan lang naming mabuhay." Kumunot ang noo ng sheriff habang iniisip ang kanilang kwento. "I've heard rumors about the Jersey Devil but I never thought they were true. And as for the locals, well, let's just say they've always been a superstitious bunch." Tumigil siya, mas naging seryoso ang ekspresyon niya. "But what you're telling me is serious. Kung totoo ang sinasabi mo, then we need to investigate further." Nakaramdam ng ginhawa si Alex sa sinabi ng sheriff. Marahil ngayon ay sa wakas ay makukuha na nila ang mga sagot na hinahanap nila. Ngunit nang umalis sila sa opisina ng sheriff, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Napakaraming tanong na hindi pa nasasagot at hindi niya maalis ang pakiramdam na may higit pa sa kwento kaysa sa nakita ng mata. "We need to find out what happened to those locals," sabi ni Sarah. Puno ng determinasyon ang boses niya. "At kailangan nating tiyakin na wala nang mangyayaring ganito." Tumango si Alex bilang pagsang-ayon, tumatakbo na ang isip niya sa mga susunod na gagawin. Maaaring nakatakas sila sa Pin Barrens, ngunit malayo pa ang kanilang pakikipagsapalaran. At habang papunta sila sa hindi alam, hindi napigilan ni Alex na makaramdam ng determinasyon sa loob niya. Maaaring nawala sila sa ilang, ngunit nakatagpo sila ng isang bagay na mas mahalaga sa daan, ang lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating at ang tapang na ipaglaban ang tama. Wakas. Salamat sa pagsali sa nakakatakot na paglalakbay na ito. Kung nasiyahan ka sa pag-explore ng mga multo, urban legends at marami pang iba, paki-share at i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli.